ang tiwala ay mas mabigat sa ginto. Hindi pinili ng Luzviminda Motors, LM, ang dambuhalang kumpanyang Pilipino, ang mababang paraan ng paghihiganti. Sa halip, sinagot nila ito ng isang tahimik ngunit matatag na aksyon. Nang kumilos ang dambuhalang LM, ang ekonomiya ng Tsina, na tila matibay, ay nagsimulang gumuho. Ang Wubay Arsher, Wubay Arsha, bilyong yen na dagdag buwis na kayang bayaran ay nagdulot ng Sansher, trilyong yen na pagkalugi, isang napakalaking halaga na parusa sa kasakiman. Ito ang kinahantungan ng pagmamataas ng isang malaking bansa. Nagmamadaling umabot ng kamay ang gobyerno ng Sina, ngunit huli na ang lahat. Ang desisyon ng LM ay hindi matitinag, ngunit sa gitna ng sitwasyong ito, hindi kinalimutan ng LM ang malasakit at dangal ng isang kumpanyang Pilipino. Hindi nila tinalikuran ang kanilang mga lokal na partner-supplier na matagal nang kasama nila sa pagtatrabaho. Sapagkat sila ay ating pamilya, ang huling salita ni Pangulong Zubel Ramos ng LM na nagpatahimik at nagpaiyak sa mga Tsino na opisyal. Nang kumalat ang balita, lumikha ito ng hindi pa nangyayaring malaking ingay sa social media ng Tsina. Ang pagtatapon ng Sansher, trilyong yen na kinabukasan para sa Wubay Arsher. Milyong yen ang kahiyahiyang pagkilos na ito ay nagpabagsak lamang sa kredibilidad ng bansa. Nanginig ako sa salitang, walang kasalanan ang mga manggagawa ng Luzviminda. Mayroon pa bang kumpanya na labis na nagpapahalaga sa tao? Ito ang dangal ng pinakamahusay na kumpanya sa mundo. Hindi nila sinisipa ang mga mahina, kahit na sila ay inaapi. Kami na akala namin ay para sa pera lang sila rito ay nahiya. Ang kanilang prinsipyo sa pamamahala at respeto sa tao ang dapat matutunan ng Tsina ngayon. Kapag nawala ang tiwala, walang sinuman ang mamumuhunan. Ang kailangan ay pangmatagalang relasyon, hindi panandali ang tubo. Ang Sambay, Ling, Sanshuan, na trabaho ay isa lamang bilang para sa kanila, ngunit para sa LM, sila ay pamilya na dapat protektahan. Dapat matuto ang mga mapagmataas na opisyal na akala nila ay kaya nilang kontrolin ang lahat dahil sa laki ng merkado. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng tabing? Bakit pinili ng LM ang landas na ito? Handa na kaming ibunyag ang kwento ng katotohanan na inilihim ng gobyerno ng Tsina. Kumusta? Ako si David Tan. May-ari ako ng isang pabrika ng plastik na bahagi ng sasakyan sa Tianjin, China. Ako ay 52 taong gulang na, at may 200 empleyado. 15 taon na akong nagsusupply ng mga piyesa sa Luzviminda Motors. Iyon ay isang ordinaryong hapon. Sinusuri ko ang mga ulat ng produksyon sa opisina ng pabrika. Mula sa bintana, naririnig ko ang tunog ng makina, at ang 500 empleyado ay nagtatrabaho. Noon tumawag ang purchasing team ng LM Tsina. Ginoong Tan, maari po ba kayong pumunta sa aming Beijing headquarters bukas ng alas 10 ng umaga? Mayroon po bang problema? Mayroon po kaming mahalagang anunsyo. Lahat ng kinatawan ng aming mga kasosyo ay inaasahang dumalo. Lahat po ba ng kasosyo? Opo. Huwag po kayong mawawala. Ibaba ko ang telepono. May kaba ako. Lahat ng kasosyo. Mahalagang anunsyo. May hinala ako kung ano ang ibig sabihin nito. Kung magandang balita, sa email lang ito. Ang direktang pagtawag ay masamang balita. Tumingin ako sa labas. May mga truck na puno ng hilaw na materyales ang pumapasok. Ito ay plastic na material para sa LM. 85% ng benta namin ay galing sa LM. Kung wala ang LM, magsasara kami. Balisa ako. Parang pinipisil ang dibdib ko. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Sa tabi ko, naririnig ko ang paghinga ng aking asawa. 15 taon na. 15 taon kasama ang LM. Nagsimula kami sa wato empleyado, ngayon ay 500 na. Mula sa isang simpleng bodega, mayroon na kaming 3 pabrika. Sa isang iglap, maaaring gumuho ang 15 taon na iyon. Bumangon ako at nagpunta sa sala. Kinuha ko ang isang lumang album ng larawan. Sa unang pahina, may larawan kaming magkasama ako, ang aking asawa,
at ang 8 empleyado sa harap ng bodega. Lahat kami ay nakangiti. Iyon ang araw ng matagumpay naming naisumite ang aming unang order sa LM. Naalala ko ang panahong iyon. 27 taong gulang ako. Wala akong anumang bagay. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo at wala akong puhunan. Ang mayroon lang ako ay 2 lumang plastic molding machine at 8 empleyado. Noon narinig ko ang balita na darating ang LM sa Tianjin. Ang pandaigdigang kumpanyang Pilipino ay magtatayo ng planta sa aming rehiyon at naghahanap ng mga supplier. Sabi ng lahat, baliw ka ba? Paano ka makakapag-supply sa ganoong dambuhalang kumpanya? Napakataas ng kanilang pamantayan. Nakapila na ang mga kumpanya ng gobyerno. Hindi kanila bibigyan ng pagkakataon, ngunit sinubukan ko. Alam kong pagsisisihan ko ito habang buhay kung hindi ako susubok. Kinontak ko ang purchasing team ng LM. Sinabi ko sa kanila na magpapadala ako ng sample. Ang taong nakausap ko ay tumawa. Sayang lang sa gastos, ngunit sige, susubukan namin. Hindi ako natulog sa loob ng 1 linggo. Ginawa ko ang pinakamahusay na sample 10 piraso ng plastic interior parts. Ang resulta ay disqualified. Ang error sa sukat ay Lingdan R. M. 0, tom. Ang surface finish ay hindi naabot ang pamantayan. Nawalan ako ng pag-asa. Ngunit hindi ako sumuko. Sinubukan ko ulit sa loob ng 3 buwan. Indisassemble ko ang makina. Inassemble ulit. Inayos ang temperatura, binago ang presyon. Ilang daang beses akong nag-eksperimento. Pagkatapos ng 3 buwan, nagpadala ako ulit ng sample. Ang resulta ay qualified. Congratulations! You passed the first test. Sa salitang iyon, napaupo ako sa sahig ng pabrika. Umiyak ako. Iyon ang simula. Isinara ko ang album. 3:00 na ng madaling araw. Ano kaya ang sasabihin sa akin sa LM headquarters bukas? Paano kung putulin nila ang kontrata? Ano ang mangyayari sa 500 empleyado? Ang mga tanong ay pumuno sa aking isip, ngunit wala akong sagot. Bumalik ako sa kama at humiga sa tabi ng aking asawa. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na nagtrabaho ng husto sa loob ng 15 taon. Ang kamay na nagbenta ng aming singsing sa kasal para lang makabili ng makina. Patawad. Bulong ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, nagtungo ako sa LM China headquarters. Nasa 25 palapag ito ng isang skyscraper sa Beijing. Habang nasa elevator, bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagpasok ko sa meeting room. Hindi maganda ang kapaligiran. Naroon na ang mga kinatawan ng mga kasosyo. 24 kumpanya. Lahat ay nakasimangot. Ginoong Tan, may alam ka ba kung anong nangyayari? Tanong ni Chen, ang kaibigan kong nagpapatakbo ng isang kumpanya ng electronic parts. Mas bata siya sa akin ng 2 taon at may 200 empleyado. Wala rin akong alam. Bigla na lang akong tinawagan kahapon. Ako rin. Masama ang pakiramdam ko. Namumutla si Chen. Pareho kaming iniisip. Eksaktong 10:00 bumukas ang pinto. Pumasok ang mga opisyal ng LM China at sa unahan si Ginoong Rafi Cruz, ang procurement head. 15 taon ko na siyang kilala. Nakakuyom ang mukha niya. Karaniwan, palagi siyang bumabati ng may ngiti, pero iba siya ngayon. Salamat sa pagdalo ninyong lahat, sabi ni G. Cruz sa microphone. Nanginginig ang kanyang boses. Ngayon, mayroon kaming mahalagang ipapahayag. Tumahimik ang buong silid. Tanging tunog ng paghinga ang naririnig. Nagpasya ang Luz Viminda Motors na iiba-ibahin ang global production base nito. Bumagsak ang puso ko. Ililipat namin ang 40% ng aming produksyon sa Tsina patungong India. Nagimbal ang silid. May tumayo. 40%? Ano po ang ibig sabihin yan? Yumuko si G. Cruz. Humihingi po kami ng paumanhin. Wala kaming magawa. Bakit? Bakit bigla niyo itong ginagawa? Nagkagulo ang silid. Hindi ako makapagsalita. Blanko ang isip ko. 40%. Nangangahulugan ito na 34% ng benta namin ay mawawala. Sinubukan kong mag-compute. Mga 600 milyong yen, halos 3 milyong yuan.
ang mawawala sa 1.9 bilyong yen na taunang benta. Hindi sapat para sa suweldo ng 500 empleyado at operating expenses. Malulugi kami. Malulugi kami. Malulugi kami. Hindi kami aabot ng 6 buwan. Tapos na. Iyon ang bulong ko sa aking sarili. Tapos na ang 15 taon. Pagkatapos ng pulong, nakatayo ako sa hallway. Wala akong lakas maglakad. Ginoong Tan, okay lang po ba kayo? Lumapit si Eric Chua. Namumula rin ang kanyang mga mata. Eric, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Kung mawawala rin ang 40% ko, magsasarado na rin ako. Hindi lang kami. Lahat ng 420 kumpanya ay nasa parehong sitwasyon. 300,000 na trabaho ang nasa panganib. Nanginginig ang aking mga paa habang bumababa sa elevator. Paglabas ko sa lobby, napakaliwanag ng sikat ng araw sa Beijing, ngunit wala akong makita. Ano ang sasabihin ko sa mga empleyado? Ang 500 tao ay mawawalan ng tirahan. Sumakay ako sa kotse ko sa parking lot. Hindi ko masimulan ang makina. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Naalala ko ang 15 taon na nakalipas. Ang araw ng una akong mag-supply sa LM. Matapos ma-disqualify, sinubukan ko ulit sa loob ng 3 buwan. Naalala ko ang sinabi ni G. Cruz. Ginoong Tan, ang kalidad ay buhay, ngunit ang tiwala ang pinakamahalaga. Kung hindi kami magtitiwala, walang magaganap na transaksyon. Tiwala. Ang salitang iyon ay umikot sa aking isip. Nagtiwala ako sa LM. Sa loob ng 15 taon, hindi ako nag-alinlangan. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ng LM. Sinunod ko ang pamantayan ng kalidad, inayos ang presyo. Ginawa ko ang lahat ng gusto ng LM. At ganito lang ang magiging katapusan. Galit ako. Naiinis. Kasabay nito, may tanong na lumitaw. Bakit? Bakit bigla na lang aalis ang LM? Nag-invest sila ng trilyong yen. Bakit nila babawasan ng 4%? Dapat may dahilan. Hindi magdedesisyon ang LM nang walang dahilan. Bumaba ako sa kotse. Pumasok ulit ako sa gusali. Kailangan kong hanapin si G. Cruz. Nakita ko siya sa hallway sa 25 palapag. Mukha siyang pagod. Ginoong Cruz. Maaari po ba tayong mag-usap sandali? David Tan po ito. Gusto ko lang malaman kung bakit. Kasama niyo kami sa loob ng 15 taon. May karapatan kaming malaman ang dahilan, hindi ba? Bumuntong hininga si G. Cruz. Mahirap pag-usapan dito. Magkita tayo sa ibang lugar. Nagkita kami noong gabing iyon. Sa isang tahimik na kainan sa labas ng Beijing. Kailangan naming iwasan ang mga tao. Ginoong Tan, ang sasabihin ko ay hindi opisyal na pahayag, sabi ni G. Cruz. Bumuntong hininga ng malalim si G. Cruz. Dahil sa gobyerno ng Tsina. Gobyerno? Alam niyo ang kamakailang paghihigpit sa regulasyon at patakaran sa buwis para sa mga dayuhang kumpanya, hindi ba? Tumango ako. Iyon ang tinatawag nilang joint prosperity na pinipiga ang mga kumpanya. Kung iko-compute mga Wubay Arsha, bilyong yen ang dagdag na gastos taon-taon. Wubay Arsha, bilyong yen? Shewu, taon na ang nakalipas, nangako ang gobyerno ng Tsina na babawasan ang buwis at magbibigay ng benepisyo kung mag-invest kami. Nagtiwala kami sa pangakong iyon at nag-invest ng sa trilyong yen, ngunit bigla nilang binago ang usapan. Hindi ako makapagsalita. Pero nakipag-usap naman kayo, hindi ba? Kinausap nyo ang gobyerno. Kinausap namin. Nagbigay ng mapait na ngiti si G. Cruz. Pero alam nyo ba kung ano ang reaksyon ng gobyerno? Ano? Ito ang Tsina. Saan kayo pupunta? Nag-invest na kayo ng trilyong yen. Aalis ba kayo? Kung ayaw ninyong mawala ang merkado, sumunod kayo. Hindi ako makapaniwala. Talaga bang sinabi iyon ng gobyerno? Opo, eksakto. Isang opisyal ang nagsabi. Nahilo ako. Tinakot ng gobyerno ng Tsina ang LM. Ginamit nila ang malaking merkado ng Tsina bilang hostage. At sinabing, kami ang mas mataas, kaya sumunod kayo.
Hindi lang iyon, patuloy ni G. Cruz. Naalala niyo ang power shortage kamakailan? Oo, tumigil ang lahat ng pabrika. Nang panahong iyon, pinutol ang kuryente sa aming pabrika ng walang abiso. Pinili nilang putulin ang kuryente ng mga dayuhang kumpanya lang ang pinutol, habang ang mga kumpanya ng gobyerno ay hindi. Naalala ko ang balita. Sinabi nilang power shortage, ngunit hindi ko alam na pinutol nila ang kuryente ng LM. Na-contaminate ang clean room. Nasira ang mga precision part, tumigil ang ilang kagamitan. Magkano ang pinsala? Sisher, bilyong yen. Sisher, bilyong yen ang nawala sa loob lang ng isang araw. Hindi ako makahinga. Nagreklamo ba kayo? Humingi ba kayo ng bayad pinsala sa gobyerno? Nagreklamo. Pero alam mo ba kung ano ang reaksyon ng gobyerno? Nagbigay ulit ng mapait na ngiti si G. Cruz. Patakaran daw ng bansa iyon. Kailangan daw tiisin ng LM. Gaano na ba raw kalaki ang kinita ng LM sa Tsina? Wala akong masabi. Ito ba ang sasabihin mo sa isang kumpanyang nag-invest ng sa trilyong yen, nagbigay ng daan-daang libong trabaho, at nag-ambag ng malaki sa export ng Sina? Ginoong Cruz, kaya ba kayo aalis? Tumango si G. Cruz. Nagdesisyon na ang aming global headquarters sa Pilipinas. Hindi na pwede. Winasak ng gobyerno ng Tsina ang tiwala. Tiwala. Opo. Kapag nasira ang tiwala, hindi ito mabibili ng pera. Hindi ito mabibili ng su, sa, trilyong yen o kahit sisher, trilyong yen. Pinag-isipan ko ang salitang iyon. Tiwala. Naalala ko ang sinabi ni G. Cruz. Shawu, taon na ang nakalipas, ang tiwala ang pinakamahalaga. Noong panahong iyon, sinasabi niya iyon sa akin. Ngunit ngayon, baligtad ang sitwasyon. Winasak ng gobyerno ng Tsina ang tiwala ng LM. Ginoong Cruz, paano naman kami? Tanong ko sa nanginginig na boses. Si by Arshi, kumpanya, Sanbay, Linglingling, Sanshuan, tao ang nagtatrabaho. Iiwanan niyo ba kaming lahat? Tinitigan ako ni G. Cruz. Komplikado ang kanyang tingin. Yumuko ako. Wala na akong itatanong. Nang lumabas ako, sinabi ni G. Cruz, Ginoong Tan. May isa pa akong sasabihin, galit din kami. Galit na galit. Inakala namin na partner kami sa loob ng Shewu, taon. Tapos tinakot kami ng gobyerno ng Sina. Tumango ako. Pero hindi kami maghihiganti. Paghihiganti? Opo. Ano ang mapapala namin sa paghihiganti? Lahat ay matatalo. Matatalo kami, matatalo ang Tsina, at ang mga manggagawa ang pinakamahihirapan. Pinag-isipan kong mabuti ang ibig sabihin ng salitang iyon. Kung gayon, ano ang gagawin ninyo? Magbibigay kami ng leksyon, sabi ni G. Cruz habang sumasakay sa kotse. Ano ang mangyayari kung winawasak mo ang tiwala? Ano ang magiging resulta kung tinatakot mo ang isang kasosyo? Sana matuto ang gobyerno ng Tsina. Umalis ang kotse. Nananatili ako roon sandali. Ubay Arsher, bilyong yen. Ang buwis na gusto pang makuha ng gobyerno ng Tsina. Dahil sa Ubay Arsher, bilyong yen na iyon, aalis ang LM. Sisher, Baifanjasishi, ang lilipat sa India. Nag-compute ako. Kapag umalis ang LM, si by Arshi, kasosyo ang maaapektuhan. Sambay, Ling, Sanshuan, tao. Babagsak ang real estate, freeze ang consumption, at matatakot ang ibang dayuhang kumpanya at aalis. Gaano kalaki ang kabuang pinsala? Ilang daang trilyong yen. Nais nilang kumuha ng Wu by Arsher, bilyong yen, tapos itatapon ang daan-daang trilyong yen. Kabaliwan. Pagkatapos ng anunsyo ng LM, nagsimulang gumuho ang lahat. Parang domino. Ang unang domino ay ang mga kasosyo. Kinabukasan, sunod-sunod ang tawag. Ginoong Tan, anong gagawin natin? Si Eric Chua. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam.
Subukan muna nating tiisin. Titiisin. Kung mawawala ang seizure, seizure, hindi tayo aabot ng san, buwan, hindi lang si Eric. Patuloy ang tawag mula sa ibang may-ari, presidente, seizure, seizure, ng benta namin ay galing sa LM. Hindi ba ito nangangahulugan na magsasara na tayo? Hindi namin mabayaran ang interes sa utang. Pinipilit kami ng bangko na magbayad. Paano ang suweldo ng mga empleyado? May, langbay, lambay. Akong empleyado. Wala akong masagot. Pareho kaming sitwasyon. Sa ikalawang linggo, mas lumala ang sitwasyon. Tumawag ang bangko. Ginoong Tan, tumawag po kami tungkol sa inyong utang. Opo, anong problema? Nakita niyo na po ang anunsyo ng LM, hindi ba? Kailangan din naming pamahalaan ang aming panganib. Kailangan naming mapabilis ang schedule ng pagbabayad. Kinabahan ako. Pabilisin ang pagbabayad. Ngayon, opo, kailangan ninyong bayaran ang Sansher, Sansher, sa susunod na buwan. Malaking halaga iyon. Saan ako kukuha ng pera ngayon? Teka lang putanyo. Shiw, taon na, ni minsan hindi kami nag-delay sa pagbayad. May kredibilidad kami, hindi ba? Alam po namin iyon. Ngunit nagbago ang sitwasyon, hindi ba? Kapag bumaba ang volume ng LM, bababa rin ang kakayahan ninyong magbayad. Wala akong masabi. Tinalikuran na rin kami ng bangko. Ang pangalawang domino ay ang real estate. Sure. Araw pagkatapos ng anunsyo, gumalaw ang merkado ng real estate sa Tianjin at sa karatig lugar. Bumagsak ang presyo ng apartment sa loob lang ng isang araw. Kapag umalis ang LM, sino ang titira rito? Gusto kong magbenta, pero walang bumibili. Ang mga real estate agency ay tahimik. Tumigil ang mga construction site. Bumagsak din ang halaga ng bahay ko, ang bahay na binili ko. Wo. Taon na ang nakalipas. Seizure, seizure, ang nawala. Hindi ko masabi sa asawa ko. Ang pangatlong domino ay ang consumer market. Ang mga manggagawa ng LM at mga kasosyo ay naghigpit ng sinturon. Kung bumaba ang volume, walang overtime pay. Baka matanggal pa ako. Magtipid muna tayo. Nagsara ang mga restaurant. Naging malamig ang buhay na kalsada. At dumating ang pang-apat na domino, ang ibang dayuhang kumpanya. Canon, Hapon, Foxconn, Taiwan, Intel, Amerika. Habang pinapanood ko ang balita, napabuntong hininga ako. Dahil lang sa LM. Gumuho ang lahat. Tinakot ng gobyerno ng Tsina ang LM, kaya natakot din ang ibang kumpanya. Kung gagawin din sa amin iyan, paano na? Delikado dito. Lumipat tayo sa ibang lugar. Nag-iisip ang mga dayuhang kumpanya ng China Run pag-alis sa Tsina. Isang gabi, umuwi ako. Nakaupo ang asawa ko sa sala. Nakasimangot siya. Asawa ko, mag-usap tayo. Ano? Magtatanggal daw ng trabaho sa kumpanya. Nagtatrabaho ang asawa ko bilang accountant sa isang kasosyo ng LM. Isang kumpanyang nagsusupply ng mga connector. Tanggalan. Hindi pa sigurado. Pero hindi maganda ang sitwasyon. Wala akong masabi. Baka mawalan din ng trabaho ang asawa ko. Pareho kaming umaasa sa LM. Ako, bilang may-ari ng kasosyo. Siya bilang empleyado ng kasosyo. Ang buong pamilya namin ay nakakonekta sa LM. Gumuho ang lahat, hinawakan ko ang kamay ng asawa ko. Ako ang may kasalanan, sana mas mahusay akong nagtrabaho. Hindi mo kasalanan. Ang gobyerno ang gumawa nito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Kaya natin ito. Shewu. Taon tayong nagtiis, kakayanin din natin ito. Tumango ako. Ngunit wala akong katiyakan. Kakayanin ba talaga namin? Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nag-compute ako. Wala akong makitang sagot. Kung bababa ang benta, malulugi kami. Baka kailangan kong tanggalin ang wubay, empleyado. Ibinaba ko ang calculator. Nanginginig ang kamay ko. Shewu, taon. Nagsimula sa
Ba, empleyado, naging, ubay, ubay, dahil sa LM. Aalis ang LM, dahil sa gobyerno ng China. Dahil lang sa, ubay Arshi, ubay Arsha, bilyong yen. Ang lahat ay nangyari dahil sa pagmamataas ng isang malaking bansa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga ilaw ng lungsod. Mas madilim kaysa dati. Bago dumating ang LM, maraming bakanteng lote. Dumating ang LM, naglatag ng kalsada, nagtayo ng pabrika, at nagbigay ng trabaho. R. R. Linggo pagkatapos ng anunsyo, muling nagpatawag ng emergency meeting ang mga kasosyo. Si by Arsha. Si by Arsher. Kinatawan ng kasosyo ang nagtipon. Parehong lugar. Ngunit ibang-iba ang kapaligiran. Kung noong R. R. Linggo ay pagkabigla, ngayon ay takot. Lahat ay namumutla. Ginoong Tan, ano raw? Ano ang iaanunsyo nila ngayon? Bulong ni Eric. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam. Ngayon lang din ako tinawagan. Baka naman magwi-withdraw na sila ng ibay. By Fanju ibay. Hindi ako makasagot, baka nga ibay. By Fanju ibay. Na withdrawal. Kung ganoon, tapos na talaga. Eksaktong alas, Shen, bumukas ang pinto. Iba ito ngayon. Hindi si G. Cruz. Ang Pangulong CEO, Jaime Zobel Ramos. Mismo ang pumasok. Direkta si Pangulong Zobel Ramos. Kumalat ang bulungan. Ang presensya ng CEO mismo ay nangangahulugan ng isang malaking anunsyo. Bumabata ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan ang palad ko. Tumayo si Pangulong Zobel Ramos sa entablado. Isang Pilipinong nasa early 50s, matalas ang tingin, at nakasuit. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo, sabi ni Pangulong Zobel Ramos. Tumahimik ang silid. Hindi na rin marinig ang paghinga. Nagbigay kami ng masamang balita. R. Linggo na ang nakalipas. Ang paglipat ng Sisher, Sisher. Sigurado akong napakahirap sa inyo. Mahina ang boses ng CEO. Mahirap din para sa amin. Napakarami naming pinag-isipan bago naming ginawa ang desisyong ito. Tumahimik ang silid. Naghihintay ang lahat sa susunod na salita. Mayroon kaming isang bagay na iaanunsyo ngayon. Tumingin si Pangulong Zobel Ramos sa buong silid. I-maintain namin ang existing na mga planta sa Tianjin at iba pang lugar. Ang volume ay mananatili. Nagimbal ang silid. Walang gumalaw. Ano? May nagtanong. Si Eric. Nakatabi ko. I-maintain namin ang existing na volume. Ang 40% na lilipat ay bagong pagpapalawak lamang. Ang orihinal na balak naming dagdagan sa Tsina ay ililipat sa India. Ang volume na kinakalakalan ninyo sa amin ngayon ay mananatili. Hindi ako makapaniwala. Mananatili. Hindi bababa. Opo. Ibay. Bifenje ibay. Na maintenance ng volume ng existing na mga kasosyo. Kumalat ang bulungan sa silid. Tunay ba? Hindi ba bababa ang volume namin? Hindi ba kami magsasara? Tumaas ang boses. Hindi ko rin mapaniwalaan. Akala ko, magsasara kami kapag nabawasan ng seizure, seizure. Ngunit, ibay, ibay, na maintenance, Pangulong Zobel Ramos. Itinaas ko ang aking kamay. Bakit po ninyo ito ginagawa? Tinitigan ako ni Pangulong Zobel Ramos. Ginoong Tan. Hindi ba? Shoo. Taon na kayong nagtatrabaho sa amin. Nagsimula kayo sa empleyado, hindi ba? Nagulat ako. Alam ng CEO ang kwento ko, opo. May, si by Arshi. Si by Arsher. Katao na tulad ninyo rito. Lumaki kayo dahil sa amin, at lumaki rin kami dahil sa inyo. Shoo. Taon, hindi ba? Bahagyang nanginginig ang boses ng Pangulo. Galit kami. Sa gobyerno ng Tsina. Tinakot nila ang aming Shewu. Taong kasosyo, winasak ang tiwala. Galit na galit kami. Tumahimik ang silid. Ngunit,
Hindi kami galit sa inyo. Nagkamali ang gobyerno ng China, hindi kayo. Tumingin ang Pangulo sa buong silid. Walang kasalanan ang mga manggagawa. Ang silid ay tumigil sa isang salita. Walang kasalanan ang mga manggagawa. Pinag-isipan ko ang salitang iyon. Sambay. Ling. San Xuan. Tao ang nagtatrabaho sa Si by Archer. Si by Archie. Kumpanya. Ano ang pagkakamali ng Sambay? Ling. San Xuan. Taong iyon. Nagtrabaho lang sila ng husto. Hindi ba? Hindi namin sila pwedeng iwanan. Umiyak ako. Sinubukan kong pigilan, ngunit hindi ko kaya. Kaya nagpasya kaming i-maintain ang existing na volume. Ang bagong investment ay pupunta sa India, ngunit hindi namin itatapon ang existing na mga kasosyo. Yumuko ang Pangulo. Alam kong dumaan kayo sa mahirap na panahon. Humihingi kami ng paumanhin. Sana mas maaga namin itong nasabi, ngunit naantala ang desisyon ng headquarters. Maririnig ang paghikbi sa iba't ibang sulok ng silid. Umiyak din ako. Hindi ko na napigilan. Mangko ng anang sana di. R. Linggo akong nasa impyerno. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Kailangan ko ba silang tanggalin? Ang mga kasama ko sa loob ng Shiwu. Taon? Ngunit, ligtas na kami. Tumayo ako mula sa upuan. Wala akong lakas, kaya napahagik-hik ako. Pangulong Zobel Ramos. Opo, maraming salamat po. Yumuko ako ng Joshua degrees. Nahulog ang luha ko sa sahig. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako para sa Wubay, empleyado ko. Sa iba't ibang sulok, nagsimulang tumayo ang mga tao. Lahat ay yumuko. Maraming salamat po. Nagpapasalamat kami. Maraming salamat po. Si by Archer. Katao ang sabay-sabay na nagpasalamat. Habang umiiyak, namumula rin ang mga mata ni Pangulong Zobel Ramos. Kayo po ang dapat pasalamatan. Salamat sa inyong Shewu, taong pagsasama. Umaasa kaming magpatuloy ang ating partnership. Pagkatapos ng pulong, nakatayo ako sa hallway. Lumapit si Eric. Namumula rin ang mga mata niya. Ginoong Tan, ligtas na tayo. Oo, ligtas na tayo. Ganyan ba talaga ang mga kumpanyang Pilipino? Oo, ganyan sila. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang Beijing. Pwede silang maghiganti. Kung isasara ng LM ang lahat ng pabrika at aalis, mas malaki ang magiging pinsala sa Tsina. Pwede nilang pabagsakin ang pagmamataas ng mga opisyal, ngunit hindi nila ginawa. Inisip nila ang mga manggagawa. Ang mga taong walang kasalanan. Ito ang dangal ng kumpanyang Pilipino. Ito ang malasakit ng Luzvi Minda Motors. Pagkatapos ng pulong, agad akong bumalik sa Tianjin. Habang nagmamaneho, patuloy ang pag-iyak ko. Dumating ako sa pabrika ng alas. 3 ng hapon. Nagtatrabaho ang mga empleyado. Naririnig ang tunog ng makina. Parang ordinaryong tanawin. Ngunit iba ito sa paningin ko. R. Linggo na ang nakalipas, akala ko mawawala na ang tanawing ito. Pumasok ako sa production area, nag-head down ang mga empleyado. Presidente, welcome back. Umuwi na ako. Ano pong sabi ng LM? Anong mangyayari sa atin? Tanong ng isang empleyado. Si Chanli, Arshasa, taong gulang. San, taon nang nagtatrabaho. Tinipon ko ang mga empleyado lahat ng Wubay, katao. Napuno ang plaza ng pabrika. Mag-usap tayo sandali, sabi ko, kinuha ang microphone. Nanginginig ang kamay ko. May anunsyo ang LM. Linggo na ang nakalipas. Bifanja Sisher, ang lilipat sa India. Nagkaroon ng bulungan sa mga empleyado. Alam kong nag-alala kayo ng husto noon. Nag-alala rin ako. Sa totoo lang, akala ko magsasara na ang kumpanya natin. Tumahimik ang mga empleyado. Kailangan ko bang tanggalin ang Wubay,
katao. Ang mga kasama ko sa loob ng shoo, shoo, taon, hindi ako makatulog gabi-gabi. Huminga ako ng malalim. Ngayon, pumunta ako sa LM headquarters. Ang Pangulo mismo ang nagsalita. Pinigil ng mga empleyado ang kanilang hininga. I-maintain daw nila ang existing na volume. Ang volume na kinakalakalan natin ay mananatili. Hindi bababa. Tumahimik sandali. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Ibinaba ko ang microphone at sumigaw. Hindi tayo magsasara. Ligtas na ang kumpanya natin. Nagkagulo ang plaza. Puno ng sigawan. Tunay ba? Ligtas na tayo. Hindi ba kami tatanggalin sa trabaho? Niyakap ng mga empleyado ang isa't isa. Umiiyak habang tumatawa. Umiyak din ako. Hindi ko na napigilan. May isa pa akong gustong sabihin. Inayos ko ang aking boses. Ang Pangulo ng LM ay nagsabi, walang kasalanan ang mga manggagawa. Nagkamali ang gobyerno ng Tsina. Hindi kayo. Tumahimik ang plaza. Galit daw ang LM. Dahil tinakot ang taong kasosyo. Ngunit, hindi sila galit sa inyo. Tinitigan ko ang mga empleyado. Kaya i-maintain nila ang existing na volume. Alam nila na nagtrabaho kayo ng husto. Pwede silang maghiganti, pero hindi nila ginawa. Inisip nila tayo. Maririnig ang paghikbi sa mga empleyado. Itinaas ni Chanli ang kanyang kamay. Presidente, ganyan ba talaga ang lahat ng kumpanyang Pilipino? Ngumiti ako. Hindi ko alam. Pero ang Luz Viminda Motors ay ganito. Bakit? Bakit nila tayo tinutulungan ng ganito? Nag-isip ako sandali. Show, taon na ang nakalipas. Ang LM ay nagpapahalaga sa tiwala. Nagtiwala tayo sa loob ng show, taon, hindi ba? Ang tiwalang iyon ay pinanatili din ng LM. Tumango ang mga empleyado. At isa pa, patuloy ko, hindi naghihiganti ang kumpanyang Pilipino. Kahit galit, hindi nila tinatapon ang mahina. Iyon ang lihim kung bakit nagtagumpay ang Pilipinas. Nagpalakpakan ang plaza ng pabrika. Ibinaba ko ang microphone. Naglakad ako sa gitna ng mga empleyado. Salamat, Presidente. Nagpapasalamat kami, Presidente. Bumati ang mga empleyado. Umiling ako. Hindi ko yan nagawa. Ang LM ang gumawa. Dapat magpasalamat tayo sa LM. Noong gabing iyon, umuwi ako. Naghihintay ang asawa ko sa pinto. Asawa ko, anong nangyari? Niyakap ko ang asawa ko. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo. Talaga? Oo. I-maintain daw ng LM ang existing na volume. Nagsimulang umiyak ang asawa ko. Umiyak din ako. Napakahirap ng R. R. Linggo na iyon. Nananaginip kami ng masama gabi-gabi. Ngayon, tapos na ang masamang panaginip. Ano raw ang sabi ng LM? Tanong ng asawa ko. Sabi ng Pangulo, walang kasalanan ang mga manggagawa. Tumango ang asawa ko. Ang galing ng kumpanyang Pilipino. Oo, ang galing. Lumipas ang isang buwan. Ang aftershock ng anunsyo ng LM ay nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng Tsina. Araw-araw, puno ang balita ng mga artikulo. LM transfer decision, job market anxiety, foreign investment decrease, China, the factory of the world, shaking, global companies accelerate transfer to India instead of China. Bumuntong hininga ako habang pinapanood ang balita. Kagagawan ito ng gobyerno ng Tsina. Mas malinaw ito sa mga numero. Bumuntong hininga ako habang pinapanood. Pagkatapos ng anunsyo ng LM, bumaba ng husto ang foreign direct investment. Nag-hold ng investment ang mga kumpanyang Hapon at Taiwan. Lahat ng ito ay nangyari dahil gusto ng gobyerno ng Tsina na kumuha ng Wu by Arsher, bilyong yen. Nag-compute ako. Ang kabuuang pinsala direktang pagkalugi. Pinsala sa mga kasosyo. Pagkawala ng pagkakataon dahil sa pagbaba ng dayuhang investment ay lumampas sa Sansher, trilyong yen. Nais nilang maging gahaman sa Wu by Arsher, bilyong yen,
tapos itatapon ang Sansher, Sansher, trilyong yen. Isang araw, tumawag si Eric. Ginoong Tan, nakita mo ba ang balita? Anong balita? Ang opisyal na tumakot sa atin ay natanggal na. Ano? Tinanggal daw siya dahil sa nangyari sa LM. Napangiti ako ng mapait. Siya yung nagsabing, saan kayo pupunta? Kami ang mas mataas. Ngayon, siya ang natanggal, ngunit huli na ang lahat. Ang bagong investment ng LM ay napunta sa India. Kapag nasira ang tiwala, hindi na ito maibabalik. Isang gabi, tumawag si G. Cruz. Ginoong Tan, kumusta na kayo? Opo, salamat po sa inyo. Dahil, Shiwu, taon na kayong nagtrabaho ng husto, kaya namin kayo pinrotektahan. Uminit ang dibdib ko. Ginoong Cruz, bakit hindi naghiganti ang LM? Paghihiganti? Opo, galit kayo. Hindi ba? Tinakot ang inyong kasosyo ng gobyerno ng Tsina. Tumahimik sandali si G. Cruz. Ano ang mapapala sa paghihiganti? Opo, masisira ang gobyerno ng Tsina. GNC ang salentipo. Atan salentipo. Ngunit mayroong mga taong mas maaapektuhan. Ang mga manggagawa. Bumaba ang boses ni G. Cruz. Madali ang paghihiganti. Pero ano ang matitira? Sabay-sabay lang tayong masisira. Kung gayon, ano ang iniwan ninyo? Isang leksyon? Ano ang mangyayari kung winawasak mo ang tiwala? Ano ang magiging resulta kung tinatakot mo ang isang kasosyo? Siguro, natuto ang gobyerno ng Tsina ngayon. Tumango ako. Ganyan ba talaga ang lahat ng kumpanyang Pilipino? Tumawa si G. Cruz. Hindi ko alam. Baka kami lang. Pero ganyan kami sa Luz Biminda. Bakit? Nag-isip sandali si G. Cruz, tapos sumagot. Dahil dumaan din kami sa hirap. Naghirap din ang Pilipinas noon. May mga taong tumulong sa amin noon. Hindi namin dapat kalimutan ang utang na loob na iyon. Pinag-isipan ko ang salitang iyon. Dumaan din kami sa hirap. Ginoong Tan, patuloy po nating isulong ang ating partnership. Ililipat ako sa India. Ako na ang mamamahala sa pagtatayo ng bagong pabrika doon. India? Opo. Pero magpapatuloy ang relasyon namin ni Ginoong Tan. Ibinaba ko ang telepono at nag-isip sandali. Sa tuwing pumapasok ako sa pabrika ngayon, iniisip ko kung ano ang natutunan ko sa nangyari. Una, ang bigat ng tiwala. Nagtiwala sa akin ang LM sa loob ng Shawu, taon at hindi nila ako tinalikuran noong dumating ang krisis. Sa kabilang banda, winasak ng gobyerno ng Tsina ang tiwala at kapalit nito nawala ang Sansher, trilyong yen. Pangalawa, ang kahangalan ng paghihiganti. Sa halip na maghiganti, nagbigay ang LM ng isang leksyon. Ito ang mangyayari kung wawasakin mo ang tiwala. Ang bigat ng leksyong iyon ay Sansher, trilyong yen. Pangatlo, ang dangal ng kumpanyang Pilipino. Walang kasalanan ang mga manggagawa. Kahit galit, hindi nila tinalikuran ang mahina. Pinili nila ang partnership kaysa sa paghihiganti. Iyan ang kumpanyang Pilipino. Iyan ang Luz Viminda Motors. Ako ay Chino, ngunit aaminin ko. Hindi lang kumikita, kundi inuuna ang tao at tiwala. Umaasa ako na makakapagpalaki din ang Tsina ng ganitong kumpanya balang araw. Sa huli, gusto kong sabihin sa Luz Viminda Motors. Maraming salamat sa show, taon. Salamat sa pananatili, kahit na pwede kayong umalis. Salamat sa hindi paghihiganti, kahit na pwede kayong maghiganti. Salamat sa pag-iisip sa mga manggagawa. Buong puso akong nagpapasalamat. At sa mga Pilipino, ang galing ng kumpanya ng inyong bansa. Hindi lang kumikita, kundi inuuna ang tao. Nainggit ako sa bansang may ganitong kumpanya. Ang kumpanyang nagpapahalaga sa tiwala at pumipili ng partnership kaysa sa paghihiganti. Iyan ang tunay na dakilang kumpanya. Ako si David Tan. May-ari ako ng isang pabrika ng plastik na bahagi sa Tianjin, China. Ang kabuhayan ng Wubay, empleyado ay nasa aking mga kamay. Ngayon,
umaandar pa rin ang pabrika dahil sa Luzvi Minda Motors. Ang tiwala ay mas mabigat pa sa 4 trillion yen. Iyan ang itinuro sa akin ng LM na ito ang pinakamahalagang bagay sa lahat.